Tol, ako na lang ang bibili ng TV sa susunod. Mahina siyang umingos. Ipadala mo na lang sa mga magulang mo, matutuwa pa sila. Ako na lang ang bibili kapag nakaluwag-luwag ako. Salamat talaga, Tol. Nagkausap na ba kayo ni boss? Biglang tanong nito. Narinig ko kasi mula kay Joey na magtatanggalan daw ng mga tao kasi humina ang kita. Ano? Nag-aalala ko dahil baka isa ako sa matanggal. Alam ko namang hindi ka tatanggalin ni boss dahil may utang ka pa sa kanya, kaya nag-aalala talaga ako. Hindi ka niya tatanggalin. Akong bahala. Kakausapin niya ang kanilang boss at makikiusap siya kung sakali mang isa ito sa matatanggal. Totoong humihina ang kita ng bar, kaya napilitan itong magbukas sa umaga at maghanap ng customer na mahilig uminom ng umaga. Ngunit iilan lamang ang umiinom. Kung minsan ay halos wala talaga. Lalo na noong nagkaroon ng bagong kakumpetensya ang kanilang bar at magbukas ang Sacred Suite na pinamamalakad ng isang Luis Agoncillo. Kilala ito sa mundo ng business at hindi lang bar ang pagmamay-ari nito. Sa pagkakatanda niya ay meron itong kumpanya at paggawaan ng mga sikat na patok ngayong latex condom. May isang brand roon na paborito nito, kaya naman ito naging endorser niyon na naging dahilan ng pag-angat ng negosyo nito. Isa pa kilala at sikat rin ng mga investors nito, si Zachary Madriaga, na isang piloto at may-ari ng Air Alpha, si Alexander Saldriaga, na anak ng may-ari ng malaking petroleum company, at si Migs Laksamana, na siyang pinakakilala ng lahat. Kumpara sa mga ito, ano nga bang maipagmamalaki niya? Kung meron lang kilalang pangalan na makakatulong sa kanila, tsak na makakaahon ng bar na ito. Hindi na sa kanya ang bar, ngunit dugo at pawis ang kanyang ipinuhunan para lang mabuo iyon. Kahit pa nga hindi pabor ang kanyang mga magulang sa pag-iiba niya ng negosyo, ay itinuloy pa rin niya. Napabuntong hininga siya. Why not ask her? Bulong ng kung ano sa isip niya. She owe you her innocence. Mahina siyang napaismid. Kung ganun lang kasimple ang lahat, di sana matagal na niyang sinabi. Noon pa sana siya humingi ng tulong rito. At dahil na rin sa sinabi nito kagabi, kaya ayaw na niyang ituloy pa ang pakikipagmabutihan sa babae. Ayaw niyang tingnan siya nito sa mga mata at makita niya kung paano siya nito itatwa. Hindi ata tama na lapitan pa niya ito. Mas magandang habang maaga pa iwanan na niya ito. Boss, napabalik siya sa wisyo nang tapikin siya ni Cole. Ngumuso ito at itinurong gawi palabas ng bar. Umangat ang kanyang kilay sa pagkamangha nang makita si Harleen. Ito pa lang ang kauna-unahang customer nila sa umagang yon. Hindi ito bumaling sa gawi niya at nagtungo sa isang bar island kung saan naroon ang ladies drink at mga hindi ganoon katapang na alak. Halata sa mukha nitong stress at pressure. Malamang ay may malaki na naman itong kasong hinahawakan. Hindi ba siya yung babae sa magazine na madalas mong basahin? Panguungkat ni Cole. Nakangisi ito at mukhang nanunodyo sa kanya. Bago pa man ay sinamaan na niya ito ng tingin. Don't you ever think about it. Mahina itong natawa at bumalik sa ginagawa. Siya naman ay muling ibinaling sa dalaga ang kanyang tingin. Hindi nito alintana ang presensya ng iba. Nang matapos itong makakuha ng alak, ay lumakbay na ang isip nito sa kawalan. Nagsindi ito ng sigarilyo saka humithit. Iyon ang ikalawang beses niyang makita ito sa ganoong sitwasyon. Ang pagsabay ng alak at sigarilyo at nangangahulugan lamang na may malalim itong iniisip. Pakisabi naman sa customer natin na bawal ang manigarilyo. Dinig niyang utos ng kanilang amo. Masama ang timpla nito. Boss, baka umalis yan kapag sinaway natin. Mukha pa namang matapa. Nag-aalinlangang sabi naman ng isa sa bartender. Si Norman po, boss. Mabilis siyang bumaling kay Cole. Kulang na lang ay ibato niya rito ang hawak niyang baso. Bumagsak na lamang ang kanyang balikat nang tanguan siya ng kanilang boss. Wala siyang nagawa kundi ang puntahan ito sa bar island, kung saan ito nakapwesto. Bawal ho ang manigarilyo sa loob ng bar na ito, ma'am. Walang buhay niyang sabi, dahilan para matauhan ito at bumaling sa kanya. Sandali siya nitong tinitigan bago kumurap at kaagad na pinatay ang usok ng sigarilyo. You're working here? Luminga ito sa paligid. Bumadha sa mga mata nitong kaguluhan. You're a bartender? / waiter. Pakiramdam niya ay bumaba ang pride niya sa kanyang sinabi. Hindi naman niya ikinahihiya ang trabaho niya. Ngunit dahil sa dalagay nahihiya siya. Hindi ito sumagot. Bagkus ay malumanay itong tumangot bumalik doon sa basong hawak. Kalahati na nitong laman. I didn't expect to meet you like this. Anito habang nilalaro ang wala ng usok na sigarilyo.
I actually don't want you to see me like this. Why? Kasi ayoko nang magkwento sa'yo. Lumamlam ang kanyang mga mata. Then don't. Pero kapag wala akong pinagsabihan ng mga problema ko, baka ikamatay ko. Bigla ay nag-alala siya. Ano bang ibig mong sabihin? Depressed ka ba? I am, pero hindi tulad ng inaakala mo. Ayokong maging makasalanan sa mata ng Diyos. Harleen, isinilang tayong makasalanan. Hindi tayo santo para mabuhay ng walang kasalanan. Mababa man o mataas, sinasadya man o hindi, makasalanan pa rin tayo. Sarkastiko itong natawa. Then how come I have to be perfect in their eyes? How come I am not allowed to disappoint them? Hindi niya alam kung ilang buntong hininga iyon. Pakiramdam niya ipasan pa rin niya ang problema nito. You chose to not disappoint them. You shouldn't have asked why. Hindi ko kasi maintindihan eh. Kahit sa mababaw na dahilan, bakit kailangan kong maging perpekto? Because they have high expectations, high hopes from you. Saad niya. Kung ayaw mo silang madismaya, huwag mo silang bigyan ng dahilan para umasa sa'yo. You don't understand. Sambit nito. Kahit anong gawin ko, tama man o mali, ako pa rin na nakikita ng mga tao. I feel burden. Anito. Sa pamilya, sa trabaho, sa lahat-lahat. Why must I have to feel this heavy burden? Expectation is a gift, not a burden. If people expect something from you, it means you have given them reasons to believe in you. Pagkasabi niyo nang iniwan na niya ang dalaga. Gustong sigawan ni Norman ng babaeng kahit lasing na hindi na niya kayang uminom ay umu-order pa rin ng inumin, ngunit hindi niya magawa. Nababasa niya rito ang lungkot sa dalaga. Sa itsura nito, mukhang may nangyaring hindi kaaya-aya na naging dahilan kung bakit ito napunta sa kanilang bar. Iyon ang napansin niyang pag-uugali ng dalaga, simula pa noong una niya itong makita. Ang huli naman nilang pagkikita ay hindi naging maganda. Ngunit hindi niya alam kung dahil ba roon o dahil hindi nito nagustuhan ng kanyang sinabi rito kanina. Iuwi mo na kaya yan, Norman. Singit naman ng kanilang boss. Tanghali na't kailangan naman nating mag-break. Hindi ko naman alam kung saan ito nakatira, boss. Pagsisinungaling niya. Kayo na lang muna ang mag-break, babantayan ko siya. Sigurado ka ba? Tumango siya at hindi na inalis ang tingin sa dalaga. Dinig niyang pagtawag ng boss niya sa iba pa niyang katrabaho. Nagpaalam pa si Cole sa kanya at nangakong dadalhan siya ng pagkain bago ito tuluyang umalis. Sila na lang ng dalagang naiwan. Ang ulo nito'y nahiga na sa counter ng bar. Sa pag-aakalang mahihimbing na ito ay kanyang tinalikuran. Ngunit naiwan sa lupa ang kanyang paa na dapat sana'y ihahakbang niya nang bigla niyang marinig ang mahina nitong paghikbi. Why does it always have to be me? Anito dahilan para harapan niya ang dalaga. Ang baba nitong siyang tumutukod sa ulong nakapatong sa counter at nag-angat ng tingin sa kanya. Pumupungay ng mga mata nito at namumula na ang muka. Ginawa ko naman ang lahat. Naging mabuti akong apo. Masunurin. Kumpara kay Isabel na nabuntis lang naman. Saad nito habang sumisinok. Isabel, your cousin? Natatamad na tumango ito. She got pregnant by the father of her patient. Pero hindi na dismaya si Lolo. Instead, he welcomed them with open arms. Bakit ako hindi? My boyfriend, ex, hindi nila matanggap. Bakit hindi mo na lang sila kausapin? Believe me, I've tried. Muli itong suminok. But they won't listen. Hindi siya makapaniwala na kahit lasing na ito'y matino pa rin itong kausap. Walang sablay ang mga salita. Siguro dahil ayaw lang nila na magkaroon ka ng kasintahang kriminal. Nagbaba siya ng tingin. Hindi niya kayang harapin ang mapungay nitong tingin. Travis wasn't that bad. Anito. Pareho nga kami ng ugali eh. He understand me pretty well. He know me and accept me for who I am. Wala siyang binigkas na salita. Pagkus ay pinakatitigan lang niya ang dalaga. Ngayon ay naiintindihan na niya kung anong kailangan nito. At dahil doon kaya ito napapariwara. Animoy walang direksyon sa buhay. Naging malalim ang pagbuga nito ng hininga. At ngayon naman, gusto na akong pag-asawahin ng lolo ko.
It doesn't matter who, as long as I can give him a great grandchildren. Bakit? Ayaw mo bang magkaroon ng anak? Mahina itong umismit. It's not like I can put a fetus on my womb and carry it for 9 months. Sarkastiko nitong ani. Do you want my help? Aniya, What could you possibly do to help me? nagkibit balikat siya. If you want a child, I can give you. Bigla itong umayos ng tayo at tumitig sa kanya ng diretsyo. Hindi nito alam kung maniniwala ba sa sinasabi niya. Ngunit dahil lasing ito, ay hindi naging magandang interpretasyon niya kaya naman dumukwang ito at malakas siyang sinampal. Hindi kaagad siya nakakilos dahil sa pagkabigla. Kaya naman nagulat na lang rin siya nang makita na ito na nakahandusay sa sahig. Hawak ang pangang nilapitan niya ang dalaga. Hindi makapaniwalang nagawa nitong bigyan siya ng malakas na sampal kahit na lasing. Unti-unting nahimasmasan si Harleen at mabilis na bumangon sa kama na kanyang hinihigaan. Hindi na siya nagulat pa nang mamulatan na naman ang silid na yon. Kahit pa may mga bagong kagamitan roon, ay hindi siya nanibago dahil amoy pa rin niyang sariwang amoy ng pintura at amoy panlalaking silid. Hawak ang masakit na ulo'y bumangon siya at naglakad palabas ng silid. Walang tao roon maliban sa kanya. Nagtungo siya sa counter kung saan may nakita siyang isang gamot, baso ng tubig at sulat na kaagad naman niyang binasa. Inumin mo para matanggal ang sakit ng ulo mo. Napaingos siya, ngunit may kung ano sa kanyang puso na sumilay dahil sa sulat na yon. Wala pang gumawa sa kanya niyon maliban sa kanyang ina at ni Megs na palagi nag-aalala sa kalagayan niya. Ni hindi rin yun nagawa ng dati niyang kasintahan sa kanya. Kaya siguro ganun na lang ang saya sa puso niya. Napabuntong hininga siya tsaka ininom ang gamot. Pagkatapos nun ay hinugasan niya ang baso at itinabi. Aalis na sana siya ngunit nahagip ng kanyang paningin ang canvas na mayroon ng mga linya. Hindi pa man klaro sa kanyang nakaukit roon, pero parang pamilyar na sa kanya. Para bang may sinasabi iyon, may kinikwento sa kanya. Ngunit dahil wala naman siyang alam sa pagpipinta, ay hindi niya ito maintindihan. Lalapitan sana niya yon ngunit hindi niya nagawa. Nang marinig ang pagbukas ng pinto, kaagad siyang umayos ng tayo at hinarap ang daan patungo sa pinto. Pumasok roon ang binata. Gising ka na. May nakatayo bang tulog? Pamimiloso po niya. Sabihin mo nga sa akin, saan ka nakakita ng taong tulog na nakatayo? Mahina itong umingos. Nanunuya ang tingin nito sa kanya. Ganyan siguro kayong mga laksamana, no? Peloso po. At paano mo naman nasabing kilala mo ng lahi namin? Base sa pamimiloso po. Hindi na ito kumibo. Bagkus ay naglakad ito patungo sa kusina at nilapag ang dalang plastic. Are you hungry? Iyan lang ang nakaya ko. Huwag mo sanang laitin. Gutom nga siya kaya naman hindi na niya ito tinanggihan pa. Lumapit siya rito at umupo sa bakanting silya. Ito naman ay kumuha ng pagsasalinan at mga plato na gagamitin nila. Maayos na bang utak mo? Kumunot ang kanyang noo. May sintu-sintu ba ako? Huwag mo akong pilosopuhin. Singhal nito sa kanya. Napakurap siya. Okay, so what about my brain? You're drunk a while ago. Yeah, I know that. Sarkastiko niyang sabi ngunit nakagat niya ang kanyang labi nang makitang matalim nitong tingin. Kasasabi ko lang. Mahina nitong asik sa kanya. Huminga ito ng malalim. Anyway, siguro naman ay natatandaan mong huli nating pag-uusap. Tumango siya. Yeah, you lecture me with your wisdom. Not that. Nagsalita pa ba ako nung lasing na ako? Yeah. Pinakita nito ang pisngi na may bakas na pamamaga. And you happen to hit me with your hand. Tumiim ang tingin nito sa kanya. Wow, you must said something I didn't like. Namamanghang niya. I wonder what it is. I did. Akala ko naman kasi makakatulong sa'yo. Ano bang sinabi mo? I offer you a help. And what could possibly be that help that lead me to slap you? May kailangan ka. I can provide that. Pwede bang huwag ka na magpaligoy-ligoy pa at sabihin mo na lang kung anong kailangan mo? Naiinis na singhal niya. Napakamot pa siya sa inis. Hindi yung ang dami mo nang sinabi, wala pa dun ang gusto kong malaman. You want a child. I offer you a sperm. Nanlaki ang kanyang mga mata. Baliw ka ba? Ano sa tingin mong gagawin ko sa pag-aari mo? Kainin mo para mabuntis ka.
Pamimiloso po rin nito. You know, common sense is not a gift. It's a punishment. Because I have to deal with someone who doesn't have it. So sa tingin mo wala akong common sense? Hindi makapaniwalang aniya. I am a lawyer. Bakit kailangan mo pang tanungin kung anong gagawin sa sperm ko? Hindi na siya nakakibo pa. Bagkus ay nag-iwas na lang siya ng tingin. Sandali silang natahimik. Bumuntong hininga siya bago muling tiningnan ng binata. Kung titingnan nito, mukhang wala naman itong nakakahawang sakit. Mukha itong malusog at maayos ang pangangatawan. Gwapo rin naman ito tsak na magandang kalalabasan ng magiging anak niya kung sakali. Desperada na siya at kung itong mag-o-offer sa kanya, ayaw naman niya na magkaroon ng utang na loob dito. It's just a sperm, but still. So what do you want in return? Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. I want something, and you are the one who can give it to me. Name your price. Sumandal siya sa upuan saka pinagkrus ang kamay. Sigurado ka ba? Kunot noong tanong nito. Yes, I am desperate. I want a child, but not a husband. Saad niya rito. To make our deal more valid, I will send you an agreement tomorrow. So what is it that you want? I want you to invest on our bar, to promote our bar. That's it? For your sperm, that's it? Hindi makapaniwalang aniya. Alam mo ba kung magkano sperm donor ngayon? Are you sure you don't want anything from me? Do I look like I want something from you? Pinakatitigan niya ang binata. Mukha namang totoong sinasabi nito. Okay then, deal. We will go to the hospital to get you a test so that we can get a sperm from... Whoa. Putol nito sa kanya. What do you mean get from me? Sperm? Alam mo ba kung ilang chances lang ang nabubuo ng sperm donation? 0% or maybe 5%. Isasalang pang sperm sa test at kung hindi makapasay, walang pag-asa. So what do you propose? I'd like it to be normal procedure. Kumunot ang kanyang noo. Natural procedure? Yeah, like man and woman in a bedroom. No way! Tanggi niya. There is no way I will make love with you. This deal is over. I won't do it. Then find a donor that can match your expectation. Huwag mo akong takutin. Ikaw ang may kailangan sa akin. Ako kaya ko maghanap ng donor. Ikaw, kaya mo ba maghanap ng investor? Hindi. So you have to go on with my plan. Okay, fine. Tumayo ito. Kung yan ang gusto mo, dadagdagan ko ang bayad ko. Ikaw na rin na nagsabi. My sperm can cost a lot. Name your price. Buy me a house and lot. Nanlaki ang kanyang mga mata, kasabay ng pag-awang ng kanyang bibig. You're kidding? I am not. Sambit nito. I will go on with what you want, and you will go on with what I want. Fine. Anong fine? Okay ka na ba sa house and lot na gusto ko? O... We'll do the natural procedure. May kislap na ngiti ang sumilay sa binata. Nakaagad namang nawala nang mapansin nitong masama niyang tingin. Gustong gusto mong natural na proseso. Talagang manya kayong mga lalaki. Asik niya. Walang samaan ng loob, Miss Attorney. Nakangising anito. Ituring mo na lang na dagdag bayad sa akin. Besides, hindi lang naman ako mag-e-enjoy. Bigla ay naramdaman niya ang pag-iinit ng kanyang pisngi at pagtayo ng kanyang mga balahibo sa isiping gagawin niyang bagay na yon. Kaagad namang napansin ng binata kaya napakurap ito. You never experienced it, didn't you? I haven't. Tanging sagot niya. Narinig niyang pagsinghap ng binata. Ilang taon ka na? 30. And you're still innocent? So what? Singhal niya rito. Wow, kung hindi ka ba naging abogado ay balak mo bang magmadre? Nanunokso nitong tanong sa kanya. Oh, that's it. Inis siyang tumayo sa kahinila sa kwelyong binata. Gusto mong makita kung gaano ako ka-wild? Dinala niya ito sa kwarto saka itinulak dahilan para mapahiga ito sa kama. Hindi pa man ito nakakakilos ay kaagad na niya itong pinatungan. Anong ginagawa mo? Tanong ng binata ngunit nababasa niya sa mukha nitong panunokso. Dadasalan mo ba ako, sister? Shut up! Bago pa man ito makapagsalita ay siniil na niya ito ng halik. Ramdam niyang pagkabigla sa binata, ngunit hindi niya ito pinansin. Hindi niya alam kung ano ang nasa isip niya sa kanyang ginawa. Ayaw lang talaga niya na natatapakan ng pagkababae niya. Ngayon ay nagsisimula na siyang questionin ang sarili niya. Sa edad niyang yon,
Talagang hindi pa niya nararanasan ang mga bagay na alam niyang kasalanan sa Diyos. At kung kailangan ba talaga na magkaroon siya ng karanasan sa mga bagay na hindi pwede. Itinatak niya sa isip niya na hindi niya gagawin yun hanggang hindi pa siya naikakasal dahil gusto niyang maipagmalaki siya ng kanyang pamilya. Bago pa lumalim ang halik na yun at bago pa man mawala ng ulirat ang binatang ngayon ay gutom na sa kanyang mga labi, ay bumitaw na sa kanya. Napangisi siya nang makita ang pagkadismaya sa mga mata ng binata at pilit na inilalapit ang labi sa kanya. Don't! Sambit niya nang ilagay niya ang 2 daliri sa labi nito. Mabilis siyang umalis sa hita nito at tumayo at kaagad na tumakbo palabas.